Yung mga bata nga, di ba, yung pag-uupo ko na, tatanggalin yung upuan. Pag naku, napakasakit na sakit yan. Oo, tsaka may pwedeng mag-fracture doon. Minsan-minsan nagkakaroon ng infection. So yun, painful yan. Tapos siyempre may mga tubo-tubo mga cyst. Masakit rin sa tailbone din. Pinindot mo na sa labas, masakit na kasi alam ko nahulog siya, hindi ko na-examine yun. Okay. Now, pag masakit, bibigay mo lang ng... Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O, hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Yung topic natin ngayon dito sa episode ng Medico.ph, minsan medyo ayaw pag-usapan ng mga tao out in the open. Pero sa mga comments, nakikita ko, problema rin yan ng mga iba nating kababayan. So, syempre kami ni Doc, medical lang ang approach namin, walang bastusan, walang nakakahiya. Ito ang topic natin ngayon, pananakit ng buto sa puwet o yung tinatawag na tailbone. Mukhang maraming nakakaranas, pero yun nga, nahihiya sila kaya tinitiis nila. So Doc, diretsahan tayo as usual. Pag po masakit yung buto ng tao sa puwet, ano kaya ang ibig sabihin nito? So, usually, iisipin ng doktor, coccydynia. Ano yung coccydynia? Dynia is pain sa coccyx. Yung coccyx kasi, tailbone. Kasi after yung buto natin sa likod, sugpong-sugpong, tapos pagkakaroon ng parang triangle na sacrum, din sa dulo, medyo konting movable yan eh. Yun ay coccyx yun na pag nakaupo ka, yun ang tumatama dito sa mga upuan. Kaya masakit sobra. Okay, so ano yung nagko-cause nun, Doc? Yun po bang pagtama or injury sa kanya? Tama ka. Pagka nagkamali, tinamaan, or yung mga bata nga, di ba, yung pag-uupo ko na, tatanggalin yung upuan. Pag naku, napakasakit. Masakit yan. Oo, tsaka may pwedeng mag-fracture doon. Sobrang sakit. And or, kapag medyo kinatabad ka na, di ba, nakaupo ka ganito. Pag nakaabante, tapos nakagano'n ka naka-slouch, yun talagang nakatama yung buto mo sa upuan. Ngayon, medyo malambot, di masakit. Pero pag matagal yan, namamagana siya. Pwedeng mamagay itong kahit na to, Doc. Mm. May idadagdag pa ako dyan. Minsan, pag masikip ang sasakyan, kasi nangyari na sa akin to eh, siksikan. Tapos yung kung saan ilalagay yung seatbelt, yung buckle ng seatbelt, naupuan ko yon sakto doon sa tailbone ko. Matagal siyang masakit. So, maaring iba sa inyo naka-experience na nun. Pwede yon. So, number 1 po, yung injury. May physical Yes. tumama sa kanya or matagal na naka-slouch, Mm. namamagaho. So, maliban sa injury, Doc, meron pa bang ibang reason maliban dun sa obvious na may tumama? Kasi yun, alam mo ng dahilan eh. Tumama talaga o naka-slouch ka. May iba pa ba? Okay. As a doctor, siyempre titingnan namin. Yung buto na yun, ano bang ginagawa ng buto na yun? Yung buto na yun kasi yung mga pelvic muscles natin, nakadikit dun sa tailbone natin at mga ligaments. So, pinaprotect na yun. Now, kapag minsan-minsan nagkakaroon ng infection. So, yun, painful yan. Tapos, siyempre, may mga tubo-tubo mga cyst. Masakit rin sa tailbone din. Then, yung mga ibang radiculopathy, yung mga ipit na ugat, minsan-minsan, pumupunta dun yung sakit. Kaya nga, minsan kailangan natin malaman kung doon ba sa tailbone yan or galing sa taas ang sakit. So, yung tinatawag nila parang referred na pain lang. Eksakto. Kumbaga, yung injury nasa ibang lugar pero dun tumutuloy sa tailbone. Na-curious lang ako, Doc. Na-mention nyo yung mga infections. Yung mga infection ba na yan STD related o hindi? Hindi naman. Pero, yung kung tailbone. Pero kung may infection ka kasi yung pelvic muscles, yan ang naghahawak ng uterus natin, bladder natin, saka rectum yung panglabas ng dumi. So, yung bladder natin pag nagkaroon ng infection, pwedeng mag-refer pain papuntang sa ating coccyx. Yun. Okay. Pwedeng infection, ordinary infection, or yung sa STD. Sa experience niyo, Doc, anong mas common? Yung sa pagsakit ng buto sa puwet, yung injury o yung infection? Yung injury talaga. Yung Mas injury. masakit talaga. Mas uncommon ito, Oo. infection. Yung infection, minsan-minsan lang na nagre-refer. Usually sa harapan, napapaihi, ang hirap umihi, yon malalaman ka agad. At least dito, Doc, yun nga, na-mention nyo, alam agad. Kasi kung injury yan, malamang alam mong tumama yan eh. Or kung maliban na lang kung di mo alam na nakakamaga yung sobrang slouch. Tama.
Pero yung infection, at least alam mong kung hindi ka naman talaga tumama, baka infection nga ho yun o yung sinasabi niyong cyst nakakatakot. Yes. Clarify ko lang Doc ha, kasi siyempre yung cyst medyo nakakatakot yan sa mind ng mga taong hindi naman doktor kagaya niyo. Para sa benefit ng mga kababayan natin, yang cyst ba na yan may kinalaman sa mga tumor o cancer? Depende. May mga iba benign kaya tawag ko cyst. Pero Hmm. pagka medyo hindi benign, yon cancer yun. Okay. So isa-isahin natin yung mga causes tsaka yung mga treatments 'no, Doc. Kung injury ho yung dahilan, tumama yung tailbone natin sa upuan, sa mesa, kung ano man, bakal ng sasakyan, ano po ba yung usual na treatment na nilalapat niyo para dito? Okay. 'Pag injury talaga, alam ko kung nahulog siya, hindi ko na siya i-examine or pipindutin mo lang yung likod niya, sa pinakadulo 'pag pinindot mo masakit na, hindi ko na kailangang i-examine. Kasi ang examination alam mo 'no, direct rectal examination. Ay, okay. So, ipapasok mo muna, tapos yung ito hahawakin mo sa labas, gagalaw-galaw mo. 'Pag masakit, definitely yung tailbone na, 'di ba? 'Pag pinindot mo na sa labas masakit na kasi alam ko nahulog siya, hindi ko na i-examine 'yon. Okay. Now, 'pag masakit bibigyan mo lang ng anti-inflammatory, ibuprofen, naproxen, meloxicam, celecoxib, etcetera, na pangtanggal ng pamamaga. And yung mga warm compress, cold compress, then yung warm sheets baths, mga gano'n. Then, or yung TENS, yung kuryente. Yeah. Okay. Doc, nung ako, na-injury ako ng ganyan, super simple lang ng remeding binigay sa akin eh. Yung neck pillow na parang donut na unan, Yes. upuan mo para yung gitna, para siyang inidoro sa upuan. Oo, yes, yes. Yung tailbone mo hindi sasayat sa upuan. So yun Doc, legit po ba yun? Naku, meron akong mas maganda diyan. Okay. Ito pa, kaya nga first time akong dala ng props. Ito ang magandang props. So, Wow. dito ka uupo, yung buto, dito ka upo, di naka-space yun, hindi nakalutang yun, hindi na masakit. Okay. Oo. Doc, saan nakakukuha ng Kahit ganito? saan. Or kung wala naman, kuwari ito lang, kuwari square siya. Ang gawin niyo, abante mo lang yung etong upuan, nasa likod yung coccyx mo, hindi na sa tatamaan. Kasi 'pag yung bilog kasi, ang hirap hindi mo alam kung saan ka poposisyon, eh. Tapos Correct. bubukas, eh. Correct. Eto, bantahin mo lang, kunwari 'pag wala ito, bantahin mo lang, upo ka sa dulo, hindi na tatamaan yun. Mababawasan ang sakit at tagal kasi ng sakit, 2 to 3 months or more. Totoo po yun. Ako mismo na nakaranas, mapapatunayan ko ho yan. So, just to show ha, dito ho dapat yung tailbone. Wala, hindi siya naka-press dito. Hindi puwede, oo. Ang puwit mo nandito yung Yeah, tapos mo, pisngi, yeah. tapos yung buto Hindi siya, nandito ho. oo. Sa mga online stores po ba nakakabili ng ganito? Marami, Marami. marami, Anong oo. tawag dito, Doc? Mga seat cushion, tapos tingnan mo lang kung anong itsura, tapos lagyan mo lang ng coccyx. So, yun ang pinakamahalaga, tignan niyo yung picture tapos 'pag meron kung saan puwedeng naka-hang yung tailbone niyo, yun na yun. Yun. Okay. Hindi kami nagbebenta Ay, hindi, nito. hindi yun. Wala naman kaming pino-promote. Sinasabi lang namin yan yung tamang makakatulong sa inyo. So Doc, kung hindi ho injury yung naging problema and infection siya, paano po usually tini-treat yun? So yun, 'pag sa infection, yun antibiotics, then kung talagang hindi pa rin, kung talagang chronic ang infection, puwede nilang tanggalin. Ang tawag diyan is coccygectomy. Ay gano'n? Natatanggal yung buto? Yes, 'pag tanggal niyan, wala ng infection. Wag naman sana umabot sa gano'n. Okay. So Doc, kung hindi infection, hindi yung injury sa buto and yung pelvic muscles natin yung nagkaproblema, ano po yung treatment dun? Okay, 'pag pelvic muscles, kung dahil sa mga infection naman sa harapan, yung bladder natin or yung uterus or rectum, dun antibiotic ulit or papapunta tayo sa mga surgeon para mabigyan ng lunas. 'Pag sa pelvic bone lang, yung pelvic muscles lang, yung muscles lang, exercises. Saka hot seat spots maganda. Then may tawag diyan, Kegels exercise. Kegels exercise. Ang Kegels exercise is palalakasin natin yung pelvic, muscles natin. Paano? Kasi 'di ba sorry, ang gross. Medyo may butas sa sa dumi, habang dumudumi pipigilan mo. Imagine mo pipigilan mo, yun. Para lumakas yung, muscles natin. Nakakatulong sa, pelvic floor, nakakatulong isa sa prostate natin, yun ang exercise natin. So, pati pala butas ng puwet ng tao puwedeng i-exercise. Parang sorry, natatawa kami ng konti ni Doc, pero mukhang totoo. Pero parang ang hirap nun, habang Lalabas yung dumi. pumuproseso ka, Tas
Iipitin mo? Oh, pero i-imagine mo lang 'yon. Hmm. I-imagine mo lang 'yun ang gano'n, exercise na gawin. Ho-hold ka, imagine mo, then hold ka ng 10 seconds, hold, then relax. Okay. Pero hindi yung habang ginagawa mo. Okay. At least hindi naman pala. Yung una kong intindi kasi Doc habang ginagawa mo. Parang Naku. hirap, eh. Lalabas na nga, sarap na nga, tapos pipigilan mo pa, no? Oo. So, ano lang, kumbaga Contraction of release mo. yun, ko-contract mo yung muscles para lumakas yung pelvic floor muscles natin. Okay. So, pwede rin palang mag-cause ng pain yun, Doc. One last, Doc. Yes. Mga usually, gaano katagal gumaling itong pananakit sa tailbone na 'to? Matagal talaga, 3 to 6 months yan. Sobrang tagal. Kaya nga, lalo na, usually, paano ka? Tatayo ka na lang, di ba? Uupo ka. Unless kung meron kang ganito or wag kang mag-i-slouch, mas mabilis gumaling. So, tamang pag-upo. Yes. Okay. And kung yung mga infections ho, Doc, gaano katagal gamutin yan? Infections, depende na. Minsan-minsan sobrang tagal. Usually, 7 days lang. Pero minsan-minsan umabot ng 1 month, pwede rin. Kung malala yung infection, Doc. Okay. Hopefully, hindi naman sa mga nakakaranas. And ako, laging sinasabi sa akin ni Doc pag may mga tinatanong ako na sakit ng ganito, na-injury ako sa ganito. Sabi niya, matagal talaga yan. Actually, totoo yung sinasabi ni Doc. Minsan, kailangan mo lang maging patient sa katawan mo. Yun. Lalo na kung hindi ka na bata. Yes, I coach. mean, ako, wala na ako sa 40 ka na kalendaryo. 40 na ako. Nilaglag pa ni Doc. Nung minsan natapilok ako, sabi ko, ayaw lang yata akong gamitin ni Doc. Sasabihin lang niya matagal. Pero sa totoo lang, nung pinalipas ko yung 3-4 months, umayos din naman mag-isa. Wala pang gastos, di ba, Doc? Patience lang. Okay. So, yun. Napakarami nating natutunan about sa pananakit ng tailbone. Minsan annoying, minsan nakakatakot. Pero for the most part, mukhang maganda naman prognosis na, Doc. Magandang prognosis. Kasi unless kung babae ka, kasi most common sa babae to. Pag manganganak ka, yung tailbone, aatras yan eh. Patras eh. So, dun lumalabas yung baby. Kaya nga masakit yun. Okay. Paano tinitreat yun, Doc? O babalik Ganun din pa sa rin. dati? Warm pa rin, tense pa rin, hot sits bath pa rin. So, physical therapy Yes. yung hanapin natin. Yun. So, yung mga nagtatanong lagi din sa comments, yung clinic ni Dr. So, yung mga main ones dito sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa San Fernando and Angeles University Foundation sa Angeles City. So, tawag na lang kayo sa information, tanungin nyo yung mga clinic hours ni Doc. So, again, this is Glenn of Medico.ph saying, stay healthy, stay happy. In behalf of my partner, Dr. Anthony So, saying bye-bye and see you sa next episode.